Ang kulungan ng manok ay nakatayo sa dulo ng kanilang bakuran, sa ilalim ng isang matandang puno ng mangga. Dati, puno ito ng ingay at buhay. Ngayon, ang tanging naririnig ay ang lagaslas ng mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin mula sa dagat. Sa loob ng kulungan, sa isang maliit na bangkong kahoy, ay may isang babae. Hindi humihinga si Mateo. Pakiramdam niya ay tumigil din sa pagtibok ang kanyang puso, na ang buong mundo ay sandaling nanigas sa harap ng kanyang nakikita. Ang babaeng iyon, na may buhok na halos puti na at nakasuot ng manipis at lumang duster, na nakatingin sa kawalan, na para bang ang kaluluwa niya ay matagal nang umalis sa kanyang katawan. Ang babaeng iyon ay si Doña Estrella Vergara, ang kanyang ina. Bakit? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kanyang isipan. Isang malakas na sigaw na walang boses. Bakit naroon ang kanyang ina? Sa isang lugar na masahol pa sa kulungan, isang lugar na nilikha para sa mga hayop. Ang kulay abong dagat ng Samar ay tila nakikisimpatiya sa bigat na nararamdaman niya. Ganito rin ang kulay ng langit nang bumaba siya sa bus kanina. Ang kanyang mga pagod na paa na nakasapin lang sa pudpod na tsinelas ay halos hindi na maramdaman ang pamilyar na lupa ng kanyang sinilangan. Walang pumansin sa kanya, maliban sa ilang matatandang nagtataka kung sino ang estrangherong may balbas at gusgusing damit. Hindi nila alam. Mas mabuti nang hindi nila alam. Nilagpasan niya ang mga bahay na dati puno ng tawanan at pagbati. Ngayon, tanging mga matang mapanghusga mula sa mga bintana ang sumalubong sa kanya. Mga bulungan na parang mga bubuyog, sapat na para marinig niya, ngunit hindi sapat para maintindihan. At ngayon, narito siya, nakatayo sa harap ng sarili nilang bakuran. Ang dating magandang bahay na bato ay tila nilamon na ng kalungkutan. Kinakalawang na ang gate. Ang mga bintanang kapis ay nababalot na sa makapal na alikabok. Ang hardin kung saan dati nagtatanim ang kanyang ina ng mga pinakamagagandang rosas ay ngayoy pinamumugaran na ng matataas na damo. Ang amoy ng masarap na adobo o sinigang na laging sumasalubong sa kanya tuwing uuwi siya mula eskwela ay napalitan na ng amoy ng amag at nabubulok na kahoy. Inay, sinubukan niyang tawagin. Ang boses niya'y garalgal at halos hangin lang ang lumabas. Walang sumagot. Inay, ulit niya, mas malakas ng kaunti. Tanging ang alon mula sa di kalayuan ang nagbigay ng sagot. Doon na siya dinala ng kanyang mga paa, sa likod bahay, at doon, sa ilalim ng puno ng mangga. Nakita niya ang tanawing habambuhay na magmamarka sa kanyang kaluluwa. Hindi nakakadena ang kanyang ina. Ang maliit na pinto ng kulungan ay nakasara lamang sa pamamagitan ng isang simpleng kahoy na trangka. Hindi pisikal na pagkakakulong ang parusa sa kanya. Ito ay isang bagay na mas malala. Ito ay pagyurak sa kanyang dignidad. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang huling araw na nakita niya ang inang malakas at puno ng buhay. Sa mismong lugar na ito, nagtatalo sila. Isang mainit na pagtatalo tungkol sa kinabukasan ng lupang ito. Isang maliit na resort, inay. Iyon ang mag-aangat sa atin, sabi ng batang Mateo, puno ng pangarap at ambisyon. Hindi, anak, matigas na sagot ni Estrella. Ang mga matay nakatingin sa dagat. Ang lupang ito ang alaala ng iyong ama. Dito natin itinayo ang ating mga pangarap. Hindi ito ibebenta. Hindi ito gagawing negosyo. Pero inay, ito na ang pagkakataon natin. Lagi na lang ba tayong magtitiis sa ganito? Ang pagtitiis ay hindi kahirapan, Mateo. Ang paglimot sa pinanggalingan, iyon ang tunay na paghihirap. Sa galit at pagkadismaya, nasabi niya ang mga salitang habambuhay niyang pinagsisihan. Kung ayaw ninyong umunlad, bahala kayo sa buhay niyo. Aalis ako at ipapakita ko sa inyong lahat, kung ano ang kaya kong gawin. At umalis nga siya. Binuo niya ang kanyang imperyo
Naging isang bilyonaryo na kinikilala sa buong mundo. Pero sa bawat tagumpay, may isang tinik na laging nakabara sa kanyang lalamunan. Ang alaala ng mga mata ng kanyang ina noong araw na yon, mga matang nasaktan. Ngayon, ang mga matang yon ay wala ng buhay. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang pumasok. Kailangan niyang kunin ang kanyang ina. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. May narinig siyang mga yabag papalapit. Mabilis siyang nagtago sa likod ng malaking puno ng akasya. Ang puso niya'y kumakarera sa kanyang dibdib. Isang lalaki ang lumitaw mula sa kusina ng bahay, si Rogelio, ang kanyang pinsan. Nakasuot ito ng malinis na polo shirt, ang opisyal na uniforme ng mga barangay officer. May dala itong isang mangkok. Lumapit si Rogelio sa kulungan at binuksan ang trangka. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Tia Estrella," malambing kunwari ang kanyang boses. "Kain na po kayo. Nagluto ako ng paborito ninyong lugaw." Inilapag ni Rogelio ang mangkok sa sahig. Isang mangkok ng malabnaw na lugaw, halos tubig na may kaunting butil ng kanin. Hindi gumalaw si Doña Estrella. "Sige na, tiya. Para lumakas kayo." Patuloy ni Rogelio, ang tono ay puno ng huwad na pag-aalala. Sa likod ng puno, naikuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao. Ang kuko niya'y bumaon sa kanyang palad. Naramdaman niya ang isang apoy na nagsimulang mag-alab sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Isang apoy ng galit na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Hindi ito awa, ito ay pangungutya. At sa sandaling iyon, alam na ni Mateo Vergara ang kailangan niyang gawin. Hindi siya babalik bilang isang anak na nagbabalik loob. Nagbalik siya bilang isang anino na maniningil. Kinabukasan, ang dagat ay kalmado. Ngunit ang puso ni Mateo ay parang binabayo ng unos. Hindi siya nakatulog buong gabi. Ang imahe ng kanyang ina sa loob ng kulungan ng manok ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Isang bangungot na gising niyang pinapanood. Ang bawat paghampas ng alon sa dalampasigan ay parang isang paalala ng bawat taon na wala siya sa tabi nito. Kailangan niya ng impormasyon. Kailangan niyang malaman kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Nagtungo siya sa isang maliit na karinderya sa tabi ng palengke. Umorder siya ng isang tasang kape at isang pirasong pandesal at naupo sa isang sulok kung saan tanaw niya ang mga taong dumaraan. Sa kanyang suot na luma at punit-punit na damit, sa kanyang magulong buhok at balbas, isa lang siyang ordinaryong mangingisda na nagpapahinga. Walang sino mang mag-aakala na ang lalaking kaharap nila ay may kakayahang bilhin ang buong islang iyon. Ito ang kanyang kalasag, ang pagiging invisible. Hindi nagtagal, narinig niya ang mga boses na pinakahihintay niya. Isang grupo ng mga kababaihan, mga suki ng palengke, ang naupo sa kalapit na mesa. Ang kanilang mga bayong ay puno ng mga gulay at isda, ngunit ang kanilang mga bibig ay puno ng mga kwento. "Naku, Aling Nena, nakita mo ba si Doña Estrella kahapon?" Simula ng isa, ang boses ay pabulong ngunit sapat na para marinig. "Hey, oo, Mare, nakakaawa talaga. Dati, siya ang reyna ng ating bayan. Napakabuti, napakagalang. Ngayon, wala na. Nag-uulyanin na raw." Sumabat ang isa pa. Ang sabi ni Rogelio, minsan daw ay hindi na siya nakikilala. Minsan naman daw ay nagwawala. Mabuti na lang at nandyan si Rogelio para alagaan siya. Napakaswerte pa rin ni Doña Estrella sa kanyang pamangkin. Narinig ni Mateo ang salitang mabuti at Rogelio sa iisang pangungusap at naramdaman niya ang pait sa kanyang lalamunan. Nagngingit-ngit ang kanyang mga bagang, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon. Patuloy lang siya sa pag-inom ng kanyang kape. At si Lydia, hindi ba? Dagdag pa ng unang babae. Araw-araw dinadalaw para ipagdasal. Isang tunay na kaibigan. Bihira na lang ang ganyang tao ngayon. Lydia. Naalala ni Mateo ang pangalan. Siya ang matalik na kaibigan ng kanyang ina noon.
Isang babaeng laging nakangiti, laging may dalang kung anong kakanin sa kanilang bahay. Ano ang nangyari? Maya-maya pa, habang naglalakad siya sa dalampasigan, nagkukunwaring nag-aayos ng isang lumang lambat, nakita niya mismo ang eksenang narinig niya. Si Rogelio, sa kanyang uniforme bilang barangay officer, ay seryosong nakikipag-usap sa ilang mga mangingisda. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang baywang. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng awtoridad. Responsibilidad ko bilang kamag-anak at bilang lingkod bayan na siguruhin ang kaligtasan ni Tia Estrella. Dinig ni Mateo na sabi ni Rogelio. Mahirap man sa kalooban ko, kailangan nating tanggapin na may mga bagay na hindi na natin kontrolado. Ang mahalaga ay maalagaan siya ng tama. Tumango-tango ang mga kausap niya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paghanga at respeto sa mabuting opisyal ng barangay. Kinuyom ni Mateo ang kanyang kamao sa ilalim ng lambat. Ang galing umarte ng kanyang pinsan, isang lobo na nagbabalat kayong tupa. Pagdating ng hapon, habang papalubog na ang araw, nasaksihan niya ang pangalawang bahagi ng palabas. Isang grupo ng mga babaeng may dalang rosaryo ang dahan-dahang pumasok sa kanilang bakuran. Pinamumunuan sila ng isang babaeng nakasuot ng mahabang saya at balabal. Si Lydia. Hindi pa rin nagbabago ang kanyang mukha. Maamo pa rin. Ngunit may kung anong lamig sa kanyang mga mata na hindi napapansin ng iba. Nagtago si Mateo sa di kalayuan, sapat na para makita ang lahat. Pinanood niya habang pinapalabas ni Lydia si Doña Estrella mula sa kulungan at pinauupo sa isang silyang plastik sa labas. Nagsimula silang magdasal. Ang boses ni Lydia ay malambing habang pinamumunuan niya ang pagrorosaryo. Ngunit napansin ni Mateo ang isang detalye. Habang nagdarasal, ang kamay ni Lydia ay mahigpit na nakahawak sa braso ng kanyang ina. Hindi ito isang hawak ng pag-aalalay. Ito ay isang hawak ng pagkontrol. At sa mga mata ni Doña Estrella, nakita ni Mateo hindi ang kapayapaan na dapat idulot ng dasal, kundi ang pagkalito at takot. Sapat na ang nakita niya. Bumalik si Mateo sa kanyang inuupahang kwarto, isang maliit na silid na amoy alat at may isang bintanang nakaharap sa dagat. Kinuha niya ang isang luma at gasgas na cellphone mula sa kanyang bulsa. Hindi ito ang kanyang personal na telepono, kundi isang burner phone na imposibleng matrace. Nagdial siya ng isang numero. Isang ring lang. Sinagot agad. Sir? Sabi ng isang professional na boses sa kabilang linya. Marco, sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay mababa at diretso. Kailangan ko ng isang package. Priority. Ano po ang laman, sir? The usual toys. The smallest and the best ones we have. Audio and video. Long-range transmission. Lahat ng kailangan para sa isang full surveillance operation. Masusunod po, sir. Saan ko ipapadala? Ibinigay ni Mateo ang address ng isang pawn shop sa kabilang bayan, sa ilalim ng isang pekeng pangalan. It will be there in 24 hours, sir. Good. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa kadilimang unti-unting lumalamon sa karagatan. Tapos na ang pagmamasid. Tapos na ang pagluluksa. Kinabukasan, dumating ang package. Isang simpleng kahon na gawa sa karton. Sa loob ng kanyang kwarto, maingat niya itong binuksan. Sa loob, nakalagay sa makapal na foam ay ang kanyang mga bagong armas. Mga kamera na kasinliit ng butones. Mga listening device na kasinliit ng butil ng bigas. Ang digmaan ay hindi palaging ipinapanalo ng mga sandata at dahas. Minsan, ipinapanalo ito ng mga mata at tainga na nakatago sa dilim. Ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula. Ang gabi sa Samar ay may sariling buhay. Ang tunog ng mga kuliglig ay parang isang orkestra, kasabay ng walang tigil na himig ng mga alon. Para sa karamihan, ito ay musika ng kapayapaan. Para kay Mateo, ito ang perpektong pagkakataon para maging isang multo. Hating gabi na,
Nang lumabas siya sa kanyang tinutuluyang kwarto, nakasuot siya ng itim na damit mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mukha ay tinatakpan ng isang itim na bonnet. Ang tanging dala niya ay isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga laruan at isang puso na puno ng determinasyon. Ang pag-akyat sa bakod ng sarili nilang bahay ay parang isang masamang biro ng tadhana. Naalala niya noong bata pa siya, palagi siyang tumatakas sa ganitong paraan para lang makipaglaro sa mga kaibigan niya. Ngayon, isa siyang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Nagnanakaw ng pagkakataon para sa katotohanan. Naging maingat ang bawat galaw niya. Ang bawat yapak ay pinag-isipan. Ang bawat pagaspas ng dahon ay nagpapatigil sa kanyang paghinga. Narinig niya ang mahinang pagtahol ng isang aso sa malayo at agad siyang nagtago sa likod ng isang puno. Ang kanyang likod ay nakadiin sa magaspang na balat nito. Naghintay siya ng ilang minuto hanggang sa manumbalik ang katahimikan. Ang una niyang target ay ang malaking puno ng mangga na nakatayo malapit sa kulungan. Ito ang pinakamagandang pwesto. Mula dito, kitang-kita ang lahat ng nangyayari sa paligid ng kulungan. Maingat siyang umakyat, ang kanyang mga galaw ay sanay at tiyak. Pinili niya ang isang sanga na natatakpan ng makapal na dahon at doon ikinabit ang unang kamera. Itinuon ang lente nito diretso sa pinto ng kulungan. Sumunod, pinuntahan niya ang gilid ng bahay malapit sa bintana ng kusina. Ito ang lugar kung saan niya nakitang nag-uusap sina Rogelio at Lydia. Nagpanggap siyang nadulas at mula sa kanyang pagkakaluhod, idinikit niya ang isang maliit na listening device sa ilalim ng pasamano. Halos hindi ito makita kahit sa liwanag ng araw. Ang huling bahagi ang pinakamahirap, ang pinakamasakit. Dahan-dahan niyang binuksan ang trangka ng kulungan. Ang tunog ng kahoy na kumikiskis sa kapwa kahoy ay parang isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Napatigil siya, nakikiramdam. Nang masiguro niyang walang nakarinig, marahan niyang itinulak ang pinto. Ang amoy sa loob ay masangsang, pinaghalong amoy ng dumi ng manok, alikabok, at kalungkutan. At doon, sa isang sulok, mahimbing na natutulog ang kanyang ina. Nakabaluktot ito sa isang manipis na banig, yakap-yakap ang sarili laban sa lamig. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Napalunok si Mateo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang buhatin ang kanyang ina at ilayo sa impyernong ito. Gusto niyang sugurin ang bahay at kaladkarin palabas si Rogelio. Pero hindi pwede. Hindi pa ngayon. Kailangan niya ng pasensya. Kailangan niya ng pruweba na hindi kayang baliktarin. Sa kanyang panginginig na mga kamay, kinuha niya ang pinakamaliit na kamera. Sa itaas ng kinauupuan ng kanyang ina, may isang siwang sa pagitan ng dalawang tabla ng kahoy. Doon niya maingat na isiniksik ang kamera. Tinitiyak na ang lente ay may malinaw na tanawin sa buong maliit na silid. Habang ginagawa niya ito, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Nakatayo siya sa mismong lugar na ito, mga 15 taong gulang pa lamang. Umiiyak siya dahil binubuli siya sa eskwela. Niyakap siya ng kanyang ina. "Huwag kang mag-alala, anak," sabi ni Estrella habang hinahaplos ang kanyang buhok. "Hayaan mo sila. Ang pinakamatapang na tao ay hindi yung hindi umiiyak, kundi yung bumabangon pagkatapos umiyak. At ikaw, anak, ikaw ang pinakamatapang na batang kilala ko." Ang alaala ay parang isang matulilis na punyal na bumaon sa kanyang puso. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano maging matapang ay heto ngayon, natutulog sa sahig na marumi, walang kalaban-laban. Napayuko si Mateo at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya ang pagtulo ng mga ito. Hindi ito ang oras para umiyak. Darating din ang panahon para doon. Sa ngayon, kailangan niyang bumangon. Kailangan niyang maging matapang para sa kanilang dalawa. Hinalikan niya ang hangin, isang halik na hindi kailanman darating sa noo ng kanyang ina.
Dahan-dahan siyang tumayo, isinara ang pinto ng kulungan, at maingat na isinabit muli ang trangka. Ang paglabas sa bakuran ay mas mabilis. Ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib ang nagsilbing lakas sa kanyang mga paa. Hindi na niya inalintana ang mga tunog ng gabi. Ngayon, siya na ang panganib na naglalakad sa dilim. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, agad niyang inilabas ang isang maliit na tablet mula sa ilalim ng kanyang kama. Ikinonekta niya ito sa isang portable power source. Ang kontrast ng makabagong teknolohiya sa loob ng luma at sira-sirang silid ay napakalaki. Binuksan niya ang isang special application. Isang pindot lang, at ang screen ng tablet ay nahati sa 3. Ang unang screen, mula sa puno ng mangga, ay nagpakita ng isang malawak na tanawin ng bakuran, tahimik at walang galaw. Ang pangalawang screen ay audio feed lamang mula sa ilalim ng bintana ng kusina. Tanging ang marahang ugong ng lumang refrigerator ang maririnig. Ang pangatlong screen, ito ang pinakamasakit panoorin. Isang itim at puting imahe ng loob ng kulungan. Nakita niya ang kanyang ina, mahimbing pa rin sa pagkakatulog. Naupo si Mateo sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen. Naghintay siya. Hindi niya alam kung ano ang hinihintay niya, pero alam niyang mayroon. Ang kasamaan ay hindi natutulog. Lumipas ang 1 oras, 2. Ang tanging gumagalaw lang sa screen ay ang anino ng mga dahon ng puno. Napapapikit na si Mateo dahil sa pagod at puyat ng biglang may isang aninong pumasok sa view ng kamera mula sa puno ng mangga. Agad na nagising ang buong diwa ni Mateo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang tao ang dahan-dahang naglalakad patungo sa kulungan. Hindi ito si Rogelio, isang babae, si Lydia. Ano ang ginagawa niya dito sa ganitong oras ng gabi? Pinanood ni Mateo. Ang kanyang paghinga ay halos huminto habang marahang binuksan ni Lydia ang trangka. Pumasok ito sa loob. Sa pangatlong screen, kitang-kita niya ang lahat. Ginising ni Lydia ang kanyang ina. Nagulat si Doña Estrella. Napaupo ito bigla. May sinasabi si Lydia sa malambing at mahinahong boses, mga salitang hindi kayang marinig ng kamera. Pagkatapos, may inilabas si Lydia mula sa kanyang bulsa. Isang nakatuping papel at isang ballpen. Inilapit niya ito kay Estrella. "Pirmahan mo na ito, Estrella." Narinig ni Mateo ang boses ni Lydia mula sa isa pang audio device na ikinabit niya kanina. Mahina, ngunit malinaw. Para ito sa tulong pinansyal mula sa gobyerno para sa mga senior, para may pambili ka ng gamot mo. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Lydia ay parang lason na tumatagos sa speaker ng tablet at direktang pumapasok sa tainga ni Mateo. Tulong pinansyal para sa gamot? Kasinungalingan. Mga matatamis na salitang bumabalot sa isang mapaihi at nakamamatay na katotohanan. Sa screen, nakatitig si Mateo sa kamay ng kanyang ina. Ang kamay na iyon, ang kamay na nagpakain sa kanya, nag-alaga sa kanya noong nagkakasakit siya, at humaplos sa kanyang likod para patahanin siya, ay nanginginig ngayon habang inaabot ang ballpen na iniaalok ni Lydia. Bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib. Isang parte ng kanyang isipan ay sumisigaw. Sugurin mo na. Pigilan mo sila. Gusto niyang sipain ang pinto ng kanyang kwarto, takbuhin ang daan pabalik sa kanilang bahay, at itulak palayo si Lydia sa kanyang ina. Pero ang isa pang parte niya, ang parte na binuo ng mga taon ng pagiging CEO, ng pagharap sa mga buwitre sa boardroom, ng paggawa ng mga mahihirap na desisyon, ay nagsasabing, huwag, maghintay ka, magtiwala ka sa kanya. Kaya naghintay siya, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap, ang kanyang paghinga ay mababaw. Pinanood niya ang bawat segundo na parang 1 oras. Hinawakan ni Doña Estrella ang ballpen. Ang kanyang mga daliri ay manipis at butuhan, halos hindi ito makapit ng maayos. Itinapat niya ang dulo nito sa papel
sa lugar kung saan nakaturo ang daliri ni Lydia. Nakita ni Mateo ang pagbabago sa mukha ni Lydia. Isang bahagyang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang kislap ng kasakiman ang dumaan sa kanyang mga mata. Akala niya, panalo na siya. Ngunit pagkatapos, isang bagay ang nangyari. Huminto si Doña Estrella. Tumingala siya at tinitigan si Lydia. Sa ilalim ng malabong ilaw na nagmumula sa buwan, nakita ni Mateo ang isang bagay sa mga mata ng kanyang ina na hindi niya nakita kanina. Isang kislap ng dating talas at talino. Isang kislap ng paglaban. Dahan-dahan, ngunit may katiyakan, ibinaba ni Doña Estrella ang ballpen. Binitiwan niya ito. Gumulong ang ballpen sa maruming sahig. Umiling siya. Isang beses lang, ngunit sapat na yon. Nawala ang nangiti sa mukha ni Lydia. Napalitan ito ng pagkadismaya na mabilis niyang itinago sa likod ng isang maskara ng pag-aalala. Bakit, Estrella? Nahihirapan ka bang isulat ang pangalan mo? Sige, tutulungan kita, sabi ni Lydia. At akmang pupulutin ng ballpen. Ngunit muling umiling si Estrella. Mas matigas ngayon. Ayoko, sabi niya. Ang bawat pantig ay pilit ngunit malinaw. Ang mukha ni Lydia ay nagdilim. Ang kabaitan sa kanyang boses ay biglang naglaho. Napalitan ng isang tonong may bahid ng pagbabanta. Estrella, huwag ka nang matigas ang ulo. Para rin sa'yo ito. Ngunit hindi na sumagot ang kanyang ina. Muli itong yumuko, ipinikit ang mga mata, at hindi na muling tumingin kay Lydia. Tumayo si Lydia, ang kanyang paghinga ay malalim sa sobrang inis. Kinuha niya ang papel at ballpen at walang salamat na lumabas ng kulungan. Isinarado ang pinto nang may kaunting puwersa. Nang mawala na si Lydia, dumating naman si Rogelio na tila naghihintay lang sa may kusina. Kitang-kita at dinig na dinig ni Mateo ang kanilang pag-uusap sa ilalim ng bintana. Ano? Tanong ni Rogelio. Ang boses ay iritado. Ayaw, sagot ni Lydia. Pabulong ngunit puno ng galit. Matigas pa rin ang matanda. Akala ko, nakuha na natin siya sa pagdarasal kanina. Sinasabi ko na nga ba? Bulong pabalik ni Rogelio. Hindi uubra ang mga malumanay na paraan dyan. Kailangan na nating gamitin ang plano B. Kailangan na nating patawagin ang doktor. Natahimik si Lydia. Sigurado ka na ba dyan? Baka mapahamak tayo. Mas mapapahamak tayo kung hindi natin gagawin ito. Malapit na ang mga investor. Kailangan ko na ang legal na kapangyarihan para maibenta ang lupa. At ang tanging paraan ay kung mapapatunayan nating wala na siya sa tamang pag-iisip. Walang pipirma. Kung wala nang kakayahang pumirma. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Mateo. Doktor, anong ibig sabihin nito? Sa loob ng kanyang kwarto, nakahinga ng maluwag si Mateo. Ngunit ito ay hininga ng panandaliang ginhawa lamang. Isang maliit na laban ang naipanalo ng kanyang ina. Ngunit isang mas malaking digmaan ang paparating. Tumingin siya pabalik sa screen na nakatutok sa loob ng kulungan. Nakita niya ang kanyang ina. Tahimik na nakaupo. Parang walang nangyari. Ngunit alam ni Mateo, nakita niya. Ang kislap ng paglaban, hindi pa nawawala ang kanyang ina. Nandoon pa siya. Sa ilalim ng lahat ng pagkalito at kalungkutan, lumalaban sa sarili niyang paraan. At dahil doon, isang bagong apoy ang nag-alab sa puso ni Mateo. Hindi na lang ito galit. Ito ay pag-asa. Hindi sapat na maging anino lang siya. Kailangan din niyang maging lakas ng kanyang ina. Kinabukasan, sa ilalim ng init ng araw, nagpanggap siyang naglalakad-lakad sa dalampasigan. Nang makita niyang walang tao sa kanilang bakuran, mabilis siyang pumasok. Hindi para magkabit ng kamera. Pumunta siya sa dating hardin ng kanyang ina. Sa isang sulok, sa ilalim ng isang gumamelang halos mamatay na, alam niyang may isang bagay na nakatago doon. Kinalkal niya ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. At doon, natagpuan niya ito.
Isang malaki at makinis na kabibe, ang paboritong uri na sa bambug na sabay nilang pinupulot nung bata pa siya. Kinagabihan, ginawa niya ang pinakamapanganib na bagay. Bumalik siya sa kulungan. Marahan niyang binuksan ang pinto. Gising ang kanyang ina. Nakatingin lang ito sa kanya. Walang emosyon. Hindi nagsalita si Mateo. Dahan-dahan siyang lumapit at maingat na inilagay ang kabibe sa palad ng kanyang ina. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis, na parang isang panaginip lang na dumaan. Pagsapit ng umaga, habang pinapanood niya ang kanyang ina sa screen, nakita niya itong hawak-hawak ang kabibe. Hinahaplos ito ng paulit-ulit. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay biglang nabasag. Isang itim na kotse, isang modelong hindi karaniwan sa kanilang baryo, ang pumarada sa tapat ng kanilang gate. Bumaba mula dito si Rogelio at mula sa kabilang pinto. Isang lalaking nakasuot ng puting doctor's coat ang lumabas. Bit-bit ang isang itim na medical bag. Dumating na ang doktor. Ang plano B ni Rogelio ay nagsimula na. At si Mateo, sa loob ng kanyang maliit na kwarto, ay napakuyom ng kanyang kamao habang pinapanood ang lahat. Ang kabibe sa kamay ng kanyang ina ay tila naging simbolo. Isang munting alaala ng nakaraan, laban sa isang malaking banta ng kasalukuyan. Ang laban para sa isip at alaala ni Doña Estrella Vergara ay formal nang nag-umpisa. Ang takot ay isang malamig na kamay na humahaplos sa batok ni Mateo. Buong araw niyang pinanood mula sa kanyang tablet ang pagbisita ng doktor. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila sa loob ng bahay. Ngunit nakikita niya ang bawat kilos. Ang paraan ng pagtatanong ng doktor ay tila hindi sinsero. Ang mga sagot ni Rogelio ay puno ng pagkukunwari. Ang kanyang ina, na dinala nila sa sala para sa pagsusuri, ay nakaupo lang doon, yakap-yakap. Ang kabibeng iniwan niya. Pakiramdam ni Mateo ay isa siyang presong nakakulong sa sarili niyang plano. Mayroon siyang teknolohiya, mayroon siyang pera, ngunit wala siyang magawa kundi manood mula sa malayo habang ang kanyang ina ay dahan-dahang ginigipit. Hindi na sapat ang maging anino. Hindi na sapat ang maging mata sa dilim. Kailangan niyang iparamdam sa kanyang ina na hindi ito nag-iisa. Kaya nang muling bumagsak ang dilim sa Samar, gumawa siya ng isang desisyon. Hindi ito bahagi ng plano. Ito ay mapanganib. Ngunit kailangan itong gawin ng kanyang puso. Muli siyang pumasok sa bakuran. Ngunit sa pagkakataong ito, ang dala niya ay hindi mga camera o listening device. Ang tanging dala niya ay ang mga alaala. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kulungan. Gising ang kanyang ina. Nakaupo ito sa banig, nakatingin sa kanya. Sa mga mata nito ay wala ng gulat. Tila inaasahan na nito ang kanyang pagdating. Lumuhod si Mateo sa harap niya, sa maruming sahig. Ang distansya sa pagitan nila ay isang dangkal lang, ngunit parang isang karagatan ng mga taon na nawala. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Ang mga salitang patawad inay ay gustong kumawala sa kanyang bibig, ngunit natigil ang mga ito sa kanyang lalamunan. Kaya nagsimula na lang siya sa isang kwento. Naaalala niyo pa po ba, inay? Pabulong niyang sinabi. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Noong 11 taon ako, nabasag ko po yung paborito ninyong florera, yung kulay asul na may mga puting bulaklak. Isang bahagyang paggalaw sa mga mata ni Estrella, isang kislap ng pag-aalala. Itinago ko po yung mga bubog sa ilalim ng kama ko. Akala ko, hindi ninyo malalaman. Patuloy ni Mateo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pero kinagabihan, nakita ninyo yung galos sa kamay ko. Hindi kayo nagalit. Ang una ninyong ginawa ay kumuha kayo ng bulak at alkohol. Ginamot ninyo ang sugat ko, tapos niyakap ninyo ako. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang ina. Sinabi ninyo sa akin noon, mas mahalaga ka kaysa sa kahit anong florera sa mundo, anak. Nakita niya. Nakita niya ang pagkilala. Isang maliit, halos hindi mahahalata,
Ngunit naroroon. Nangilid ang luha sa mga mata ni Mateo. Para pigilan ito, nagsimula siyang umawit. Isang lumang kanta na palaging kinakanta sa kanya ng kanyang ina para makatulog. Sa ugoy ng duyan, ang kanyang boses ay garalgal at sintonado. Pumiyok siya sa kalagitnaan. Hindi ito isang magandang pagkanta. Ito ay isang basag na panalangin. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw. At doon, nangyari ang himala. Dahan-dahan, itinaas ni Doña Estrella ang kanyang payat na kamay. Ang mga daliri nito ay nanginginig. Ipinatong niya ito sa pisngi ni Mateo. Ang balat nito ay malamig. Ngunit para kay Mateo, ito ang pinakamainit na bagay na naramdaman niya sa loob ng 10 taon. Isang kuryente ng pagmamahal ang dumaloy mula sa palad nito papunta sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ng kanyang ina, gumulong sa pisngi nito at pumatak sa magaspang niyang kamay. Hindi na napigilan ni Mateo ang sarili niyang mga luha. Hinayaan niyang dumaloy ang mga ito, mga luhang matagal nang naipon, luha ng pagsisisi, ng pangungulila, at ngayon, ng hindi masukat na pag-ibig. Sa sandaling iyon, hindi siya isang bilyonaryo, hindi siya isang anino. Isa lang siyang anak na muling natagpuan ng kanyang ina. Niyakap niya ang mga kamay nito at hinalikan. Nagtago siya ng isang tahimik na pangako sa kanyang puso. Hindi ko hahayaang saktan kanila ulit, inay. Hinding-hindi na. Nanatili sila sa ganoong posisyon ng ilang sandali, sa isang sagradong katahimikan na tanging ang kanilang mga pusong nag-uusap ang naririnig. Ang oras ay tila huminto. Ang maruming kulungan ay naging isang simbahan. Alam niyang kailangan na niyang umalis. Ang bawat dagdag na segundo ay isang panganib. Ngunit napakahirap bumitaw. Hinalikan niya ang kamay ng kanyang ina. Sa huling pagkakataon, ang kanyang mga luha ay tumutulo dito. Dahan-dahan siyang tumayo. Nang siya ay nasa may pinto na, handa nang muling bumalik sa dilim, isang boses ang pumigil sa kanya. Mahina, garalgal, ngunit malinaw na malinaw sa pandinig ni Mateo. Mag-ingat ka! Napahinto si Mateo. Ang kanyang likod ay nakaharap pa rin sa ina. Hindi siya makagalaw. Kay Lydia! Ang puso ni Mateo ay biglang kumabog ng napakabilis. Humarap siya. Ang kanyang ina ay nakatingin ng diretso sa kanya at sa mga mata nito ay may isang bagay na mas malakas kaysa sa pagkalito. Babala. Ang anak niya. Ang huling mga salita ay halos pabulong na lang na para bang naubos na ang lahat ng lakas ni Estrella. Pagkatapos ay muli itong yumuko na parang isang kandilang biglang naubusan ng hangin. Ngunit narinig ni Mateo. Narinig niya ang bawat pantig, ang anak niya. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang gulugod, mas malamig pa kaysa sa takot. Ito ay isang piraso ng puzzle na hindi niya inaasahan. Ang anak ni Lydia? Ano ang kinalaman ng anak ni Lydia sa lahat ng ito? Umalis si Mateo sa kulungan na dala-dala ang init ng yakap ng kanyang ina sa kanyang pisngi at ang lamig ng babala nito sa kanyang isipan. Ang gabi ay hindi na lang tungkol sa pagmamahal at muling pagkikita. Mayroon na itong bagong misteryo at si Mateo ay determinado na tuklasin ito. Kahit ano pa ang kanyang matagpuan sa dulo. Ang init na dala ng pagyakap ng kanyang ina ay mabilis na napalitan ng nagyayelong lamig na dala ng kanyang babala. Pagbalik sa kanyang kwarto, hindi na mapakali si Mateo. Ang mga salitang ang anak niya ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang palaisipan na kailangan niyang buuin. Ang doktor. Ang batang doktor na yon. Siya kaya. Agad niyang binuksan ang kanyang tablet at pinanood muli ang mga recording ng medical examination kaninang umaga. Sa pangalawang panunood, mas naging malinaw ang lahat ng detalye na hindi niya napansin kanina dahil sa galit. Ang doktor ay bata pa. Marahil ay kalalabas lang sa med school. Mayroon siyang mga matang hindi mapakali.
Palaging sumusulyap kay Rogelio na para bang humihingi ng aprobasyon sa bawat kilos niya. Ang mga tanong niya kay Doña Estrella ay simple at dekahon. Ano po ang pangalan ninyo? Alam niyo po ba kung nasaan tayo ngayon? Anong araw po ngayon? Ang kanyang ina ay sumasagot. Minsan ay tama, minsan ay nalilito, habang mahigpit na hawak ang kabibe. Ngunit ang doktor ay tila hindi nakikinig sa mga sagot. Ang kanyang atensyon ay nasa checklist sa kanyang kamay, mabilis na naglalagay ng mga check na para bang matagal nang mayroon itong nakahandang resulta. Ito ay isang palabas, isang napakasamang dula-dulaan. Kumuha si Mateo ng isang malinaw na screenshot ng mukha ng doktor mula sa video. Agad niya itong isinend sa kanyang pinagkakatiwalaang assistant, si Marco, gamit ang encrypted messaging app. Ang kanyang utos ay simple at malinaw. Kilalanin mo siya. Gusto kong malaman ang lahat. Pangalan, eskwelahan, lisensya, pamilya, mga utang, social media, lahat. Bigyan mo ako ng 1 oras. Ang 1 oras na yon ay parang 1 taon. Nagpabalik-balik siya sa loob ng maliit na kwarto na parang isang tigre sa loob ng hawla. Tumingin siya sa bintana, sa dagat, ngunit hindi niya nakita ang ganda nito. Ang nakikita lang niya ay ang mukha ng kanyang ina at ang mukha ng batang doktor. Sino ka? Bakit ka pumayag sa ganitong kababuyan? Eksaktong 59 na minuto, tumunog ang kanyang cellphone. Isang notification, isang secure file ang ipinadala ni Marco. Humugot muna ng isang malalim na hininga si Mateo bago ito buksan. Ang unang lumabas ay ang litrato ng doktor, kapareho ng nasa screenshot niya. Sa ilalim nito, ang impormasyon. Pangalan, Dr. Anton Ramos, edad, 26. Eskwelahan, isang hindi gaanong kilalang medical school sa Maynila. Lisensya, bagong-bago, wala pang 1 taon. Trabaho, kasalukuyang walang hospital affiliation, tumatanggap ng mga home service. Financial status, may malaking utang sa pag-aaral. May mga record ng pagkakautang sa ilang online lending apps. Normal lang sana ang lahat. Isang bagong doktor na nagsusumikap. Ngunit ang huling bahagi ng report ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Mateo. Impormasyon ng pamilya. Ama, N.A., pumanaw na. Ina, Lydia Ramos, si Lydia Ramos. Ang mga piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan, hindi para bumuo ng isang magandang larawan, kundi para bumuo ng isang halimaw. Ang babala ng kanyang ina, ang pagbisita ni Lydia gabi-gabi, ang pangangailangan nila sa isang medical certificate, ang batang doktor na anak pala nito. Nanginig ang kanyang mga kamay, naginggit-ngit ang kanyang mga bagang. Ang pagtatraidor na ito ay mas malalim, mas masakit, mas personal kaysa sa simpleng kasakiman ni Rogelio. Si Rogelio ay ganid, pero si Lydia ay matalik na kaibigan ng kanyang ina. Kumain ito sa kanilang hapag. Umiyak ito sa balikat ng kanyang ina noong namatay ang asawa nito. Paano niya nagawa ito? Paano niya nagawang gamitin ang sarili niyang anak para sa isang ganito kasuklam-suklam na plano? Isang suntok ang pinakawalan niya sa pader na gawa sa amakan. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid, kasabay ng kanyang mahinang pagsigaw dahil sa galit at sakit. Hindi pa tapos ang lahat. Bumalik siya sa kanyang tablet, ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-scroll sa mga audio files na nakuha ng device sa ilalim ng bintana ng kusina. Hinanap niya ang petsa at oras pagkatapos mismo ng pagsusuri ng doktor. Natagpuan niya ito. Isang mahinang pag-uusap sa pagitan ng mag-ina, marahil ay akala nila'y walang sino mang nakakarinig. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Anton ay nanginginig at puno ng pag-aalinlangan. Inay, hindi ko po yata kaya ito. Mali po ito. Si Ninang Estrella po ito. Sumagot ang boses ni Lydia. Hindi na malambing,
kundi malamig at matigas na parang bakal. Gawin mo na, Anton. Pero Inay, gawin mo na. Ulit ni Lydia, mas may diin ngayon. Ito lang ang paraan para mabayaran ang lahat ng utang mo. Ito lang ang paraan para makapagtaas noon naman tayo sa mga tao at hindi na laging kinakawawa. Utang mo ito sa akin. Utang mo ito sa lahat ng sakripisyo ko para sa'yo. Katahimikan. Pagkatapos ay isang buntong hininga ng pagsuko mula kay Anton. Pinatay ni Mateo ang recording. Ang galit niya ay nawala. Napalitan ng isang bagay na mas delikado. Isang malamig at matalas na determinasyon. Ang plano ay malinaw na sa kanya. Ang lahat ng ebidensya ay unti-unti nang nabubuo. Ngunit bago niya sila wasakin, kailangan muna niyang maintindihan. Bakit? Ano ang ugat? Nang ganito kalalim na galit ni Lydia sa babaeng tinuring siyang kapatid. Kailangan niyang malaman ang buong kwento. At may isang tao lang siyang alam na makakapagsabi nito sa kanya. May mga sikreto ang bawat bayan, mga kwentong ibinubulong lang sa mga pinagkakatiwalaan, mga alaalang nakatago sa puso ng mga matatanda. Alam ni Mateo na para maintindihan ang kasalukuyan, kailangan niyang balikan ang nakaraan. Ang pangalang pumasok sa kanyang isip ay si Aling Iska, si Manang Iska nila, ang kanilang kasambahay sa loob ng halos 30 taon na umuwi na sa sarili nitong probinsya sa kabilang isla, ilang taon matapos siyang umalis. Siya ang saksi sa halos lahat ng kabanata ng buhay ng pamilya Vergara. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, umalis si Mateo sa Samar. Sumakay siya ng bus, pagkatapos ay isang barko. Naglakbay siya ng ilang oras, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang ordinaryong lalaki na naghahanap ng isang matandang kaibigan. Natagpuan niya si Manang Iska sa isang maliit na bahay na nakatayo sa gilid ng isang bukirin. Mahigit 80 anyos na ito. Ang kanyang mukha ay puno na ng mga guhit ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay pa rin at puno ng talino. Nang una siyang makita nito, nagtaka ito. Ngunit nang magsalita si Mateo at nang makita nito ang mga matang katulad ng kay Doña Estrella, unti-unti itong napaluha. "Totoy?" sabi ni Manang Iska, ginagamit ang palayaw sa kanya noong bata pa siya. "Mateo, ikaw na nga ba yan, iho?" Sa loob ng maliit na sala ni Manang Iska, sa harap ng isang tasang mainit na salabat, ikinuwento ni Mateo ang lahat. Ang kanyang pagbabalik, ang kanyang nakita, ang kulungan, si Rogelio at si Lydia. Habang nagsasalita siya tungkol kay Lydia, napansin ni Mateo ang pagbabago sa mukha ni Manang Iska. Ang kanyang mga labi ay numipis at ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa isang galit na matagal nang kinikimkim. Nang matapos si Mateo, umiling-iling si Manang Iska. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, na para bang may isang lumang pelikulang nagpi-play sa kanyang isipan. Ang ahas. Bulong nito. Kahit kailan, ahas pa rin. "Ano po ang ibig ninyong sabihin, Manang Iska? Bakit po ganito ang galit ni Lydia sa inay?" Huminga ng malalim si Manang Iska bago nagsimula. "Hindi galit ang punot dulo niyan, iho. Inggit. Isang inggit na kasing lalim ng dagat." Ikinuwento ni Manang Iska ang lahat. Si Estrella at si Lydia ay parang magkapatid. Sa lahat ng bagay ay magkasama. Ngunit si Estrella ay ipinanganak sa isang pamilyang may kaya, habang si Lydia ay galing sa isang simpleng pamilya lamang. Kahit kailan, hindi ito naging issue kay Estrella. Ibinibigay niya ang lahat kay Lydia. Damit, pagkain, kahit pera. "Ang mama mo," sabi ni Manang Iska, "ay may pusong ginto, pero hindi niya nakita na ang kabutihan niya ay nagiging lason para sa iba." Ang pinakamatinding pagsubok sa kanilang pagkakaibigan ay dumating noong nagkasakit nang malubha ang asawa ni Lydia. Isang sakit sa bato na nangangailangan ng malaking pera para sa operasyon.
Naubos ang lahat ng ipon ni Lydia. Pagpapatuloy ni Manang Iska, ang kanyang boses ay nanginginig sa alaala. Isang gabi, dumating siya sa bahay ninyo, umiiyak, nagmamakaawa. Wala na raw siyang malapitan. Ang papa mo noon ay kararating lang galing Saudi. May dala siyang isang kwintas na ginto para sa mama mo. Napakaganda. Iyon na yata ang pinakamahal na alahas na nakita ko. Regalo niya yon para sa kanilang anibersaryo. Si Mateo ay nakikinig lang. Bawat salita ay parang isang piraso ng salamin na tumutusok sa kanyang puso. Kinabukasan, sabi ni Manang Iska, wala na ang kwintas sa liig ng mama mo. Nakita ko na lang siyang ibinibigay ang isang sobrang puno ng pera kay Lydia. Ipagamot mo na si Tomas, sabi ng mama mo. Huwag kang mag-alala sa akin. Hindi niya kailanman sinabi kung saan galing ang pera, pero alam ko, alam naming lahat. Isinangla niya ang kwintas ng papa mo. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi rin nakaligtas ang asawa ni Lydia. Namatay ito makalipas ang ilang linggo. Doon nagsimula ang lahat, malungkot na sabi ni Manang Iska. Imbes na magpasalamat, ang nakita ko sa mga mata ni Lydia ay ibang-iba. Para bang sinisisi niya ang mama mo. Para bang sinasabi niya, bakit ikaw? Buo pa rin ang pamilya mo. Bakit ako? Nawalan. Ang utang na loob ay naging isang bigat sa kanyang dibdib. Ang tulong ng mama mo ay naging isang paalala ng kanyang sariling kakulangan. Napayuko si Mateo. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi ito tungkol sa pera, hindi lang ito tungkol sa lupa. Ito ay isang personal na paghihiganti. Isang baluktot na paraan para maibalik ni Lydia ang balanse sa kanyang isipan. Gusto niyang makita si Estrella na nagdurusa, na nangangailangan, na nasa ilalim niya. Isang bagay na hindi niya kailanman naranasan noon. Gusto niyang siya naman ang maging tagapagligtas. Ang kaalamang ito ay hindi nagpabawas sa galit ni Mateo. Bagkus, mas lalo pa itong nag-alab. Ang kasamaang ginagawa ni Lydia ay hindi lang basta krimen. Ito ay isang paglapastangan sa pagkakaibigan at sa kabutihang loob. Nagpaalam si Mateo kay Manang Iska na may bagong bigat ngunit may bagong kalinawan sa kanyang puso. Habang pabalik siya sa Samar, pinapanood ang paglubog ng araw sa dagat. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Ang laban na ito ay hindi lang para sa kanyang ina. Ito ay para ipagtanggol ang alaala ng kabutihan laban sa lason ng inggit. Pagdating niya sa kanyang tinutuluyan, isang balita ang sumalubong sa kanya mula sa mga usap-usapan sa labas. Si Rogelio ay nagpatawag ng isang agarang pulong sa barangay hall. Mayroon daw siyang isang mahalagang anunsyo para sa buong komunidad. Hawak na niya ang medical certificate mula kay Dr. Anton Ramos at handa na siyang gawin ang kanyang susunod na hakbang. Ang barangay hall ay isang maliit na bukas na istruktura na gawa sa semento at kahoy. Ngunit ng gabing iyon, para itong isang Roman Coliseum kung saan ang kapalaran ng kanyang ina ang nakataya. Puno ang lugar. Ang mga silyang plastik ay okupado lahat. Marami ang nakatayo sa gilid at sa labas. Lahat ay gustong marinig ang mahalagang anunsyo ni Barangay Officer Rogelio. Nakatayo si Mateo sa pinakalikod, sa ilalim ng isang puno ng niyog, kung saan siya ay isa lamang anino sa gitna ng maraming anino. Ang kanyang anyo ay hindi naiiba sa mga mangingisdang pagod mula sa maghapong pagtatrabaho. Walang sino man ang nagbigay pansin sa kanya. Sa harap, sa isang mesang natatakpan ng puting mantel, nakaupo si Rogelio. Katabi niya si Lydia. Si Rogelio ay nakasuot ng malinis na barong. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pekeng pag-aalala. Si Lydia naman ay nakapikit. Ang kanyang mga kamay ay magkadaop na para bang taimtim na nagdarasal. Ang perpektong imahe ng isang banal na taga-suporta. Kinuha ni Rogelio ang mikropono. Ang tunog ng feedback ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula niya.
Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng awtoridad. Salamat po sa pagdalo ninyo sa aking agarang panawagan. Huminga siya ng malalim na para bang ang sasabihin niya ay napakabigat. Ipinatawag ko po kayo ngayong gabi dahil sa isang mabigat na kadahilanan. Ito po ay tungkol sa kalagayan ng aking minamahal na tiya, si Estrella Vergara. Isang bulungan ang kumalat sa mga tao. Mula sa kanyang kinatatayuan, naramdaman ni Mateo ang pag-init ng kanyang mga palad. Gusto niyang sumigaw at sabihing, "Huwag mong banggitin ang pangalan ng nanay ko, demonyo ka." Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang marinig ang lahat. Gaya po ng alam ng karamihan, patuloy ni Rogelio, ang aking tiya Estrella ay matagal nang hindi nasa mabuting kondisyon. Ang kanyang pag-iisip ay paurong-sulong na bilang kanyang pinakamalapit na kamag-anak dito at bilang inyong lingkod bayan, responsibilidad kong pangalagaan siya. Itinaas niya ang isang papel. Ayon po sa pagsusuri ng isang lisensyadong doktor, si Tia Estrella ay opisyal nang idineklara na hindi na kayang pangasiwaan ang kanyang sarili at ang kanyang mga ari-arian. Mas lumakas ang bulungan. Dahil po dito, sabi ni Rogelio, ang kanyang boses ay bahagyang tumaas na para bang naghahayag ng isang magandang balita. Ako po ay nagsusumikap na ayusin ang lahat para sa kanya. At kasama na po dito ang paggamit sa kanyang mga ari-arian sa isang paraan na hindi lamang makakatulong sa kanya, kundi makakatulong sa ating lahat. Iyon na ang simula ng kanyang tunay na plano. Mga kababayan, deklara ni Rogelio, mayroon po akong isang magandang panukala, isang proyektong pangarap. Ang malawak na lupain ng mga Vergara sa tabing dagat ay gagawin nating isang magandang resort. Isang sandali ng katahimikan na sinundan ng malakas na hiyawan at palakpakan mula sa mga tao. Isipin ninyo, sigaw ni Rogelio, sinasakyan ang enerhiya ng mga tao. Trabaho para sa ating lahat, turismo para sa ating bayan, pag-unlad na matagal na nating inaasam. Ang mga salitang trabaho at pag-unlad ay parang musika sa pandinig ng mga taong matagal nang naghihirap. Ang kanilang mga mukha na kanina'y puno ng pag-uusisa ay napalitan na ng pag-asa at pananabik. Si Mateo ay nakatayo lang doon, hindi makagalaw. Ang lupang iyon, ang lupang pinagawayan nila ng kanyang ina, ang lupang simbolo ng mga pangarap ng kanyang ama, ang lupang dahilan kung bakit siya umalis. Ngayon, ang lupang iyon ay ipinapangako sa mga tao bilang isang isang paraisong itinayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan at pagtatraidor. At ang mga tao, ang kanyang mga kababayan, ay naniniwala. Narinig niya ang mga usapan sa paligid niya. Napakabuti talaga ni Rogelio. Iniisip niya ang kapakanan nating lahat. Oo nga. At magkakatrabaho na rin ang asawa ko. Ito na ang pagbabagong hinihintay natin. Bawat salitang iyon ay parang isang sampal sa mukha ni Mateo. Naramdaman niya ang isang matinding kalungkutan, isang pakiramdam ng pag-iisa. Ang kalaban niya ay hindi lang si Rogelio at si Lydia. Ang kalaban niya ay ang kahirapan na bumubulag sa mga tao. Ang kalaban niya ay ang desperasyon na nagiging dahilan para kumapit sila sa kahit anong pangakong maganda. Ang kalaban niya ay ang pag-asang inilagay ng kanyang mga kababayan sa maling tao. Natapos ang pulong sa isa pang masigabong palakpakan. Si Rogelio ay ngiting-ngiti. Kinakamayan ang mga taong lumalapit sa kanya. Si Lydia ay nanatiling nakaupo. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng banal na kasiyahan. Umalis si Mateo sa lugar na yon na may bagong bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito isang simpleng laban para sa lupa o pera. Ito ay isang laban para sa kaluluwa ng buong bayan. At habang papalapit ang araw ng pagpirma sa kontrata ng mga investor na binanggit ni Rogelio, alam ni Mateo na paubos na ang kanyang oras. Kailangan na niyang kumilos at kailangan niyang tiyakin na sa kanyang paglabas mula sa anino
Ang liwanag na dala niya ay sapat na para masilaw ang lahat sa katotohanan. Ang oras ay parang buhangin na mabilis na nauubos sa mga kamay ni Mateo. Ang anunsyo ni Rogelio ay parang isang hudyat ng simula ng katapusan. Ang mga investor ay darating. Ang kontrata ay pipirmahan. Bawat araw na lumilipas, ang mga kasinungalingan ng kanyang pinsan ay mas lalong nagkakaroon ng ugat sa isipan ng mga tao. Kailangan na niyang basagin ang kadena bago pa ito maging masyadong matibay. Bumalik siya sa kanyang kwarto at muling kinuha ang kanyang burner phone. Isang tawag lang ang ginawa niya. "Marco?" sabi niya. Walang paligoy-ligoy. "Ihanda mo ang lahat. Ang legal team, ang security, at kumuha ka ng isang grupo ng mga pinakamagagaling na doktor, mga espesyalista sa neurology at psychiatry. Papuntahin mo sila sa pinakamalapit na syudad. Hihintayin nila ang hudyat ko." "Masusunod po, sir. Mayroon pa po ba?" "Oo," sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay bumaba. Naging mas malamig. "Ihanda mo ang lahat ng impormasyon na nakuha natin. I-organize mo sa isang presentasyon. Video, audio, mga dokumento. Lahat. Gusto ko, sa isang pindot ko lang, lalabas ang lahat." "Right away, sir." Pagkatapos ng tawag, naupo si Mateo sa gilid ng kanyang kama. Ang makinarya ng kanyang korporasyon ay gumagana na. Ang mga abogado, mga security expert, mga doktor, lahat ay handa ng kumilos sa isang salita niya lang. Ngunit alam niya na hindi sapat ang mga iyon. Para manalo sa labang ito, kailangan niya ng isang bagay na mas malakas kaysa sa ebidensya. Kailangan niya ng isang testimonya, isang pagsisisi. Kailangan niyang sirain ang alyansa ng kanyang mga kaaway mula sa loob. Si Rogelio ay masyadong arogante. Bulag sa kanyang ambisyon. Si Lydia ay isang panatiko. Kumbinsido sa kanyang sariling kabanalan. Hindi sila bibigay. Ngunit si Anton, ang batang doktor, ang anak na ginamit, siya ang pinakamahinang kawing sa kanilang kadena. Buong araw, pinag-aralan ni Mateo ang kilos ni Anton. Nakita niya itong lumabas ng bahay ni Rogelio, balisa at hindi mapakali. Nakita niya itong bumili ng tiket sa bus pa Maynila para sa kinagabihan. Tumakas. Iyon ang plano nito. Hinintay ni Mateo ang gabi. Ang kalsada palabas ng bayan ay madilim at tahimik. Iilan lang ang mga poste ng ilaw. At ang kanilang liwanag ay mahina. Nilalamon ng makapal na kadiliman sa paligid. Dito hinintay ni Mateo si Anton. Nang papalapit na ang tricycle na sinasakyan ni Anton, dahan-dahang humakbang si Mateo palabas mula sa anino ng isang malaking puno ng balete. Huminto ang tricycle. Ang driver, na nagulat sa biglang pagsulpot ng isang lalaking mukhang taong grasa, ay napamura. "Ano ba't kung kitay? Magpapakamatay ka ba?" Hindi pinansin ni Mateo ang driver. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pasahero sa likod. Si Anton. Namutla si Anton nang makilala niya ang lalaking madalas niyang nakikitang naglalakad-lakad sa dalampasigan. Ang estrangherong may mga matang tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. "Bumaba ka." Mahinahon, ngunit may bigat na sabi ni Mateo. "Sino ka ba?" Nanginginig na tanong ni Anton. Hindi sumagot si Mateo. Tinitigan niya lang ito. Sa ilalim ng tingin na yon, naramdaman ni Anton na wala siyang pagpipilian. "Manong, sige na po. Dito na lang ako," sabi niya sa driver. Nang makaalis na ang tricycle at tanging ang tunog na lang ng mga kuliglig ang maririnig, nagsalita muli si Mateo. "Magandang gabi, Dr. Ramos." Ang paggamit sa kanyang titulo ay parang isang sampal kay Anton. Yumuko ito. "Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo." Pabulong niyang sagot. "Talaga?" tanong ni Mateo. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone, pinindot ang play. Mula sa maliit na speaker, umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi
Ang boses ni Lydia at ni Anton. Inay, hindi ko po yata kaya ito. Mali po ito. Gawin mo na, Anton. Ito lang ang paraan. Biglang tumingala si Anton. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkabigla. Paano? Alam ko ang ginawa mo, Dr. Ramos, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. At alam ko kung bakit, dahil sa utang, dahil sa kagustuhan mong tulungan ng nanay mo. Hindi siya galit. Sa katunayan, may bahid ng awa sa kanyang tono. At iyon ang mas lalong nagpaguho sa depensa ni Anton. Mayroon kang isang huling pagkakataon para iligtas ang kinabukasan mo. Patuloy ni Mateo. Para iligtas ang lisensya mo. Para iligtas ang sarili mo mula sa habambuhay na pagsisisi. May kinuha si Mateo sa kanyang bulsa. Hindi isang patalim, hindi isang baril, isang business card, simpleng puting card, walang pangalan, walang kumpanya. Isang numero lang ng telepono ang nakasulat. Iniabot niya ito kay Anton. Tumawag ka sa numerong yan. Sabihin mo ang totoo. Tulungan mo ako na tulungan ka. Nanginginig na kinuha ni Anton ang card. Bakit? Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Anton. Tumingin si Mateo sa direksyon ng kanilang bahay kahit hindi ito nakikita mula sa kanilang kinatatayuan. Dahil ang babaeng nilagay mo sa isang pekeng medical report ay ang nanay ko. Tumalikod si Mateo at nagsimulang maglakad pabalik sa dilim na para bang isa lang siyang aparisyon na nagpakita. Mayroon kang 24 na oras, Anton, sabi niya. Hindi na lumingon pa. Naiwan si Anton na nanginginig sa gitna ng kalsada. Hawak-hawak ang isang maliit na piraso ng karton na tila naglalaman ng bigat ng kanyang buong kinabukasan. Tiningnan niya ang card. Pagkatapos ay ang papalayong anino ng estranghero. Ano ang gagawin niya? 24 na oras. Para kay Mateo, ang mga oras na yon ay mas mahaba pa kaysa sa 10 taon na nawala siya. Bawat tunog ng cellphone niya ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Bawat pagdaan ng tricycle sa labas ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit wala. Walang tawag mula kay Anton. Ang katahimikan ay isang masakit na sagot. Nang sumunod na araw, isang bagong balita ang kumalat sa buong baryo. Naghahanda na raw ang bahay ng mga Vergara. Naglalagay ng mga tolda sa bakuran. Nagkakabit ng mga ilaw. Naglilinis. Ito na. Ang paghahanda para sa seremonya ng pagpirma. Mula sa kanyang bintana, kitang-kita ni Mateo ang pagbabago. Ang dating malungkot na bahay ay unti-unti nang nagkakaroon ng anyo ng isang lugar para sa isang selebrasyon ng kanilang pagkapanalo at ng kanyang pagkatalo. Isang bagay pa ang nakita niya na lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Inilabas ni Rogelio at ng ilang mga tauhan nito si Doña Estrella mula sa kulungan ng manok. Ngunit hindi nila ito pinalaya. Inilipat nila ito sa loob ng bahay, sa dati nitong kwarto. At ikinandado nila ang pinto mula sa labas. Para sa mga taong hindi nakakaalam, ito ay isang kilos ng kabutihan. Ibinalik na nila sa mas komportabling silid ang matanda. Ngunit para kay Mateo, ito ang huling paghigpit ng kadena. Wala na siyang paraan para makalapit. Ang kanyang ina ay isa ng ganap na bilanggo sa sarili nitong pamamahay. Ito na ang sandaling iyon. Ang sandali sa bawat laban kung saan tila wala ng pag-asa. All is lost. Naupo si Mateo sa sahig ng kanyang kwarto. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Sa unang pagkakataon, mula nang bumalik siya, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang sitwasyon. Ang kanyang kalaban ay hindi lang pera ang habol. Ang kalaban niya ay matatalino sa isang tusong paraan. Ginamit nila ang batas. Ginamit nila ang simpatiya ng mga tao. Ginamit nila ang relihiyon. At ngayon, hawak na nila ang kanyang ina sa isang lugar na hindi niya kayang pasukin.
Ang kanyang mga kamera ay nandyan pa rin, ngunit limitado na ang kanilang nakikita. Ang kanyang pera at kapangyarihan ay nasa Maynila, milya-milya ang layo. Dito, sa Samar, siya ay si Mateo lang, ang anak na nagkamali, ang anak na umalis, ang anak na baka huli na ang lahat para makabawi. Tumingin siya sa kanyang burner phone, walang tawag. Tumingin siya sa labas, sa mga taong abala, sa paghahanda para sa isang pekeng selebrasyon. Sa sandaling iyon, ang makapangyarihang CEO ng isa sa mga pinakamalaking tech company sa Asia ay naramdaman ang pagiging ganap na walang kapangyarihan. Para saan pa ang lahat ng kanyang yaman kung hindi niya kayang iligtas ang sarili niyang ina? Bumukas ang pinto ng kanyang isipan sa mga madidilim na pag-aalinlangan. Paano kung nabigo siya? Paano kung mapirmahan na ang kontrata? Paano kung ang huling alaala niya sa kanyang ina ay ang mukha nito sa likod ng isang nakakandadong pinto? Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Ang tunog ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng kanyang pag-iisip. Mabilis niya itong kinuha. Isang text message mula kay Marco. Sir, lahat po ay handa na. Ang team ay nakastandby na po sa Tacloban. Isang salita niyo lang po. Gagalaw na kami. Ang mensahe ay dapat sanang magbigay sa kanya ng lakas. Ngunit sa halip, mas lalo lang nitong ipinamukha sa kanya ang kanyang dilema. Pwede niyang sugodin ang bahay gamit ang kanyang security team. Pwede siyang gumawa ng eskandalo. Ngunit ano ang mangyayari pagkatapos? Magiging isang he said, she said na sitwasyon. Siya ang mayamang anak na biglang bumalik laban sa isang mapag-arugang pamangkin na sinusuportahan ng buong komunidad. Kung walang testimonya mula sa loob, ang laban ay magiging marumi at mahaba. At sa lahat ng yon, ang kanyang ina ang mas lalong maiipit sa gitna. Hindi. Kailangan niyang manalo ng malinis. Kailangan niyang manalo ng walang dudang maiiwan. Ngunit paano? Nakatitig lang siya sa cellphone, nawawalan ng pag-asa nang bigla itong muling nag-vibrate. Hindi text message, isang tawag, isang hindi rehistradong numero. Nag-alinlangan si Mateo. Ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na sagutin ito. Hello? Sabi niya. Ang kanyang boses ay pagod. May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. Tanging ang marahang paghinga ang kanyang naririnig. Pagkatapos, isang boses ang nagsalita. Nanginginig. Puno ng takot. Puno ng pagsisisi. Hello? Sir? Kilala ni Mateo ang boses na yon. Ako. Ako po si Anton. Ang tawag ni Anton ay parang isang baso ng malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na pag-aalinlangan ni Mateo. Biglang naglaho ang kanyang pagod at pagkadismaya. Napalitan ito ng isang matalas at nakapokus na enerhiya. Nasaan ka? Diretso niyang tanong. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Nasa terminal po ng bus, sagot ni Anton. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Hindi ko po itinuloy ang pag-alis, sir. Buong gabi ko pong pinag-isipan. Hindi ko po kayang talikuran ang lahat ng ito. Hindi ko po kayang talikuran si Ninang Estrella. Nakahinga ng maluwag si Mateo, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Magandang desisyon niya, Anton. Makinig kang mabuti sa akin. Ibinigay ni Mateo ang mga detalyadong instruksyon kung saan pupunta, kung sino ang kakausapin, kung ano ang sasabihin. Bawat salita ay malinaw at tiyak. Nang matapos ang tawag, alam na ni Anton ang kailangan niyang gawin. Ang takot sa kanyang boses ay napalitan ng isang manipis na hibla ng determinasyon. Pagkatapos ng tawag, agad na tinawagan ni Mateo si Marco. Marco, full green light. I-activate mo ang lahat. Execute Plan Alpha. Copy, sir. Executing Plan Alpha. Ang mga susunod na oras ay isang mabilis na pagkilos. Si Mateo ay hindi na isang anino.
Siya na ang direktor sa likod ng isang malaking produksyon. Ang kanyang maliit na kwarto, ang naging war room niya. Ang araw ng seremonya, ang araw na pinakahihintay ni Rogelio. Ang sikat ng araw ay napakaliwanag na tila nakikigaya sa pekeng kasayahan sa bakuran ng mga Vergara. Ang mga tolda ay nakatayo na. Ang mga silya ay nakaayos na. May isang maliit na entablado sa harap kung saan nakalagay ang isang mahabang mesa para sa pagpirma ng kontrata. Ang mga investor mula sa Maynila ay dumating na. 2 lalaking nakasuot ng mamahaling suit na halatang hindi sanay sa init ng probinsya. Sinalubong sila ni Rogelio na parang mga hari. Ang mga taga-baryo ay nagsimula na ring magdatingan. Nakaporma sila na parang may pista. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-asa, sabik na masaksihan ang simula ng pag-unlad ng kanilang bayan. Si Rogelio, ang bida ng araw na yon, nakabarong Tagalog siya, ang kanyang buhok ay makintab sa pomada. Bawat galaw niya ay puno ng kumpiyansa. Bawat ngiti niya ay para sa mga taong bumabati sa kanya. Ito na ang coronation day niya. Si Lydia ay naroon din, nakaupo sa unang hilera. Nakasuot siya ng puting bestida. Ang kanyang rosaryo ay nakapulupot sa kanyang mga kamay. Isang anghel na nagbabantay sa tagumpay ng demonyo. Ngumingiti siya sa lahat, tumatanggap ng mga papuri para sa kanyang kabutihan at katatagan. Ang buong eksena ay perpekto. Isang larawan ng tagumpay, ngunit may mga bagay na hindi nila nakikita. Hindi nila nakikita ang isang van na walang marka na nakaparada sa kabilang kanto, puno ng mga tauhan ni Mateo na bihasa sa security at surveillance, minomonitor ang lahat. Hindi nila nakikita ang isang team ng mga abogado sa isang hotel sa Tacloban. Inihahanda ang lahat ng mga legal na dokumento. Bawat isa ay parang isang bala na nakakasa sa baril. At higit sa lahat, hindi nila nakikita ang pagbabago sa kapaligiran. Sa kabilang bayan, sa isang tahimik na opisina, si Anton Ramos ay humaharap sa isang kamera at sa harap ng 2 abogado ni Mateo. Nanginginig, ngunit buo ang loob. Ikinukwento niya ang lahat. Ang bawat salita niya ay inire-record. Isang formal na testimonya na magiging susi sa lahat. Samantala, sa isang kalsada papasok sa Samar, isang convoy ng mga itim at malalaking sasakyan ang mabilis na binabaybay ang daan. Sa loob ng mga sasakyang ito ay ang mga pinakamagagaling na doktor na ipinatawag ni Mateo, kasama ang isang notaryo publiko. Lahat ng piyesa ay gumagalaw na, papunta sa iisang lugar, sa iisang oras. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, ang oras na itinakda para sa pagpirma, nagsimula na ang programa. Tumayo si Rogelio sa entablado at kinuha ang mikropono. Mga minamahal kong kababayan, mga kagalang-galang na bisita, simula ni siya ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw. Ngayon po ang simula ng lahat. Ngayon po, sa araw na ito, sabay-sabay nating hahakbangin ang daan patungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Nagpalakpakan ng mga tao. Itinaas ni Rogelio ang kanyang kamay para patahimikin sila. At ngayon, para formal na nating masimulan ang lahat, tinatawagan ko na ang ating mga kalang na investor para sa paglagda sa kontrata. Tumayo ang 2 investor at lumapit sa mesa. Inihanda na ang mga dokumento at mga ballpen. Ang flash ng camera mula sa lokal na photographer ay kumislap. Ito na, ang sandali ng katotohanan. Ngunit habang si Rogelio ay abot-tenga ang nangiti, may isang tunog na unti-unting pumapasok sa masayang kapaligiran. Ang tunog ng mga makina. Maraming makina. Napatingin ang mga tao sa kalsada. Mula sa malayo, isang convoy ng mga itim na sasakyan ang papalapit. Dahan-dahan, ngunit may bigat at autoridad. Hindi ito mga ordinaryong sasakyan. Huminto ang convoy sa mismong tapat ng gate. Bumukas ang pinto ng pinakaunang sasakyan. Isang pares ng makintab na sapatos na gawa sa mamahaling katad
ang unang lumabas at tumapak sa maalikabok na lupa ng Samar. Sumunod ang isang katawang bihis sa isang perpektong plantsadong business suit. At sa huli, isang muka. Isang mukhang pamilyar sa mga matatanda. Ngunit ngayon ay mayroon ng talas at tigas na dala ng kapangyarihan at panahon. Ang lalaki ay tumayo ng tuwid, inayos ang kanyang necktie at tumingin ng diretso sa entablado. Natigil ang pagngiti ni Rogelio. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Natigilan din si Lydia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagtingin. Ang mga bulungan sa mga tao ay biglang huminto. Dahil ang lalaking bumaba sa sasakyan ay hindi na ang gusgusing mangingisda na nakikita nila sa dalampasigan. Siya si Mateo Vergara at nagbalik na siya. Ang katahimikan sa bakuran ay nakakabingi. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng mga makina ng sasakyan at ang lagaslas ng mga banderitas na tinatangay ng hangin. Mga palamuting para sa isang selebrasyon na hindi na mangyayari. Bawat mata ay nakatuon kay Mateo habang siya ay naglalakad papasok. Ang kanyang mga security personnel, mga lalaking matatangkad at nakasuot ng itim na suit ay sumunod sa kanya. Bumubuo ng isang pader sa kanyang likuran. Hindi sila armado ng baril, ngunit ang kanilang presensya ay sapat na para magbigay ng isang malinaw na mensahe. Tapos na ang laro. Ang mga tao ay nagsiurungan para bigyan siya ng daan na para bang isang hari na naglalakad sa gitna ng kanyang mga nasasakupan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at pagkamangha. Ang taong grasa na nakikita nila ay siya palang nawawalang anak ni Doña Estrella, ang bilyonaryo. Diretso ang tingin ni Mateo sa entablado. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw kay Rogelio. Si Rogelio ay nakatayo pa rin, parang isang estatuwang biglang natuyo ang semento. Ang ballpen ay nasa ere pa rin. Hindi makapirma, hindi makagalaw. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Dahan-dahang umakyat si Mateo sa entablado. Hindi siya nagsalita. Kinuha lang niya ang mikropono mula sa kamay ni Rogelio na parang kumukuha ng isang laruan mula sa isang bata. Humarap siya sa mga tao. Huminga siya ng malalim. "Magandang hapon po," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit malakas. Pinalakas ng sound system na inihanda ni Rogelio para sa sarili nitong tagumpay. "Para po sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako po si Mateo Vergara. Anak po ako ni Estrella Vergara." Muling nagkaroon ng bulungan. "Patawad po kung nasira ko ang inyong selebrasyon," patuloy ni Mateo. "Ngunit meron lang po akong ilang bagay na kailangan kong linawin dahil ang resort na ipinapangako sa inyo ay itinayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan." "Ano ang pinagsasabi mo, Mateo?" Sigaw ni Rogelio na sa wakas ay nakabawi mula sa pagkabigla. "Huwag kang maniwala diyan. Matagal siyang nawala. Ngayon lang siya bumalik para manggulo." Hindi pinansin ni Mateo ang kanyang pinsan. Nagbigay siya ng isang senya sa isa sa kanyang mga tauhan. Isang malaking portable screen ang mabilis na itinayo sa gilid ng entablado. Isang projector ang binuksan. At isang video ang nagsimulang mag-play. Ang unang lumabas ay isang kuha mula sa kamera sa puno ng mangga. Ang eksena kung saan si Lydia ay pilit na pinapipirma si Doña Estrella sa loob ng kulungan ng manok. Isang malakas na "Ha!" ang narinig mula sa mga tao. Sumunod, ang audio recording ng pag-uusap ni Rogelio at Lydia sa ilalim ng bintana ng kusina. Malinaw na malinaw ang kanilang plano na kumuha ng doktor para ideklarang wala ng pag-iisip si Estrella. Ang mukha ni Lydia sa audience ay namutla na parang isang papel. Nagsimula siyang manginig. "Mga gawa-gawa lang yan. Mga peke." Sigaw ulit ni Rogelio.
Ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon. Peke ba, pinsan? Tanong ni Mateo. Sa unang pagkakataon ay tiningnan niya si Rogelio nang may malamig na galit sa kanyang mga mata. Kung ganoon, baka ito ay hindi peke. Ang huling video ang ipinalabas, si Dr. Anton Ramos. Nakaupo sa isang silya, ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi. Ako po si Dr. Anton Ramos, sabi niya sa video. Ang kanyang boses ay basag. Inaamin ko po na pineke ko ang medical assessment ni Ginang Estrella Vergara. Ginawa ko po ito sa utos ng aking ina, si Lydia Ramos, at ni G. Rogelio. Ginawa ko po ito dahil sa aking mga problema sa pera. Patawarin ninyo po ako. Lalo na po kayo, Ninang Estrella. Patawad po. Ang video ay nagpatuloy. Idinetalya niya ang lahat ng utos sa kanya, ang mga kasinungalingan, ang buong sabuatan. Pagkatapos ng video, ang katahimikan sa bakuran ay mas mabigat pa kaysa sa isang bato. Ang mga tao ay nakatingin naman ngayon kina Rogelio at Lydia, hindi na may paghanga, kundi may pagkasuklam at pandidiri. Ang dalawang investor ay mabilis na tumayo. This deal is off, sabi ng isa, bago sila mabilis na naglakad palayo, na parang ayaw madamay sa isang malaking sunog. Naiwang mag-isa si Rogelio sa entablado. Ang kanyang mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Si Lydia naman ay napayuko, tinatakpan ng kanyang muka sa kahihiyan. Ang mga dating kaibigan na bumabati sa kanya kanina ay iniiwasan na siya ng tingin. Pero hindi pa yan ang pinakamalaking ebidensya ko, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay muling umalingaw-ngaw. Tumingin siya sa direksyon ng kanilang bahay. Nagbigay siya ng isa pang senyas. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng bahay. Mula sa loob, lumabas ang isang grupo ng mga taong nakaputing uniforme. Ang mga doktor at nurse na ipinatawag ni Mateo. At sa gitna nila, itinutulak sa isang wheelchair, ngunit nakaupo ng tuwid at may dignidad. Nakasuot ng isang simpleng bestida, pero mukhang isang reyna. Lumabas si Doña Estrella Vergara. Hindi siya mukhang nalilito. Hindi siya mukhang wala sa sarili. Ang kanyang mga mata ay matalas, at ang mga matang iyon ay nakatingin ng diretso sa isang tao lang sa audience. Kay Lydia, ang paglabas ni Doña Estrella ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong lugar. Ang lahat ng teorya, lahat ng bulong-bulungan tungkol sa kanyang pag-uulyanin ay biglang gumuho sa harap ng kanyang presensya. Maingat na itinulak ng isang nurse ang kanyang wheelchair, huminto ito sa paanan ng entablado. Ibinigay ni Mateo ang mikropono sa isa sa mga doktor na kasama nila. Ako po si Dr. Ricardo Jimenez, isang neurologist mula sa St. Luke's Medical Center, sabi ng doktor sa malinaw at profesional na boses. Kasama ko po ang aking mga kasamahan. Kaninang umaga, nagsagawa kami ng isang kumpletong serye ng mga pagsusuri kay Ginang Estrella Vergara. Base sa aming findings, masasabi naming siya ay lust at may sapat na kakayahang mag-isip at magdesisyon para sa kanyang sarili. Ang anumang naunang medical assessment na nagsasabing iba ay walang basihan at hindi totoo. Ang bawat salita ng doktor ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Rogelio. Pagkatapos magsalita ng doktor, kinuha ni Mateo ang mikropono at lumuhod sa harap ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang inilagay ang mikropono sa kamay nito. Inay, pabulong niyang sabi, nasa sa inyo po. Tiningnan ni Estrella ang kanyang anak. Isang tingin ng pasasalamat at pagmamahal. Pagkatapos, itinuon niya ang kanyang buong pansin sa karamihan. Hindi niya tiningnan si Rogelio. Para sa kanya, si Rogelio ay isang langaw na lang, hindi na mahalaga. Ang kanyang mga mata ay hinanap at natagpuan si Lydia sa gitna ng mga tao. Hindi sumigaw si Doña Estrella. Hindi siya nagmura. Ang kanyang boses, nang lumabas ito sa mikropono, ay mahina ngunit matatag. Puno ng isang bigat na hindi kayang tumbasan ng kahit anong sigaw. Lydia,
sabi niya. Ang pagbanggit sa pangalan ay parang isang sentensya. Napatingala si Lydia, ang kanyang mukha ay basang-basa na sa luha. Naalala mo pa ba? Patuloy ni Estrella, noong nagkasakit si Tomas? Ang asawa mo, naubos ang lahat ng pera ninyo. Ang mga tao ay nakikinig. Ang kwento ay nagsisimula nang mabuo sa kanilang mga isipan. Mayroon akong kwintas noon, sabi ni Estrella. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw kay Lydia. Regalo sa akin ng aking asawa, ang paborito kong alahas. Ibinenta ko yon, Lydia. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng pinagbentahan para sa operasyon ni Tomani. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang narinig mula sa mga tao. Hindi ko yon isinusumbat sa iyo, malinaw na sabi ni Estrella. Hindi ko kailanman inisip na utang mo iyon sa akin. Ginawa ko yon dahil magkaibigan tayo, dahil para kitang kapatid. Ang tanging tanong ko lang, Lydia, pagkatapos ng lahat, bakit? Ang simpleng tanong na yon, bakit? Ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng ebidensyang ipinakita ni Mateo. Bumasag ito sa huling piraso ng depensa ni Lydia. Hindi na siya makatingin, hindi na siya makapagsalita. Ang tanging nagawa na lang niya ay humagulgol. Isang hagulgol na hindi na dahil sa pagkukunwari, kundi sa tunay at lubos na kahihiyan. Gumuho siya sa kanyang kinauupuan, isang babaeng nawalan ng lahat, hindi ng pera, kundi ng dangal. Sa entablado, si Rogelio ay sinubukan pang tumakas, ngunit hinarang na siya ng ibang mga opisyal ng barangay. Mga dati niyang kasamahan na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may pandidiri. Walang sigawan, walang gulo. Tahimik lang siyang isinama palayo. Ang kanyang pangarap na maging hari ay nagtapos sa isang mapait na paglalakad ng kahihiyan. Nang matapos ang lahat, ibinaba ni Estrella ang mikropono. Tumingin siya kay Mateo. At sa harap ng buong bayan, niyakap ni Mateo ang kanyang ina. Isang yakap na puno ng 10 taon ng pangungulila, 10 taon ng pagsisisi, at isang walang hanggang pagmamahal. Ang mga tao ay nanatiling tahimik. Ang katahimikan nila ngayon ay hindi na katahimikan ng pagwawalang bahala. Ito ay katahimikan ng pagkatuto, ng pagsisisi, ang pagkaunawa sa isang mapait na leksyon na minsan, ang pinakamalaking kasalanan ay hindi ang paggawa ng masama, kundi ang pananahimik habang ito ay nangyayari sa iyong harapan. 6 na buwan ang lumipas. Ang hanging humahampas mula sa dagat ng Samar ay tila mas magaan na ngayon. Ang malawak na lupain ng mga Vergara sa tabing dagat ay hindi naging isang maingay na resort. Sa halip, isang maganda at bukas na istruktura ang nakatayo na ngayon doon. Gawa ito sa kahoy at salamin, napapalibutan ng isang hardin na puno ng mga rosas na katulad ng dating inaalagaan ni Doña Estrella. Wala itong malaking karatula, tanging isang maliit na inukit na pangalan sa arko ng pasukan, ang tahanan ni Estrella. Hindi ito isang bahay ampunan, hindi ito isang charity institution. Ito ay isang lugar kung saan ang mga nakatatanda sa baryo ay maaaring magpunta anumang oras para magkape, magkwentuhan, maglaro ng dama, o simpleng maupo lang sa mga rocking chair at panoorin ang dagat. Isang lugar para makinig at pakinggan. Si Mateo Vergara ay hindi na bumalik sa Maynila. Well, bumabalik siya paminsan-minsan para sa mga mahahalagang board meeting. Ngunit ang kanyang tahanan ay narito na. Ipinagkatiwala na niya ang araw-araw na operasyon ng kanyang kumpanya sa kanyang pinagkakatiwalaang mga tao. Natuklasan niya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa stock market, kundi sa mga sandaling kasama niya ang kanyang ina. Ipinatayo niyang muli ang kanilang lumang bahay. Ibinalik niya ang dating ganda nito, ngunit mas simple na ngayon at mas maliwanag. Si Rogelio ay nahaharap sa mga kasong administratibo at kriminal. Inalis siya sa kanyang posisyon
at naging isang paalala sa lahat tungkol sa mga panganib ng kasakiman. Si Lydia ay nanatili sa baryo, ngunit tila naging isang anino na lang. Hindi na siya lumalabas ng bahay maliban kung para magsimba. Walang nagagalit sa kanya, walang nanunumbat, ngunit ang pinakamabigat na parusa sa kanya ay ang tingin ng mga tao, hindi galit, kundi awa at pag-iwas. Ang respeto at tiwalang minsan niyang inangkin ay nawala na parang bula. Ang kanyang anak na si Anton, matapos makipagtulungan sa mga awtoridad, ay sumailalim sa isang investigasyon ng medical board. Sinuspinde ang kanyang lisensya. Umalis siya ng Samar para magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Dala-dala ang isang mapait ngunit mahalagang aral. Isang hapon, habang ang araw ay papalubog na at nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan, magkasamang naglalakad sa dalampasigan sina Mateo at Doña Estrella. Si Doña Estrella ay nakalakad na muli nang may kaunting tulong mula sa isang tungkod at sa braso ng kanyang anak. Ang kulay ay bumalik na sa kanyang mga pisngi. Ang kislap sa kanyang mga mata ay nagniningning na muli. "Ang ganda ng mga rosas sa hardin, anak," sabi ni Estrella. Ang kanyang boses ay kalmado na. "Katulad po ng mga rosas ninyo dati, inay," sagot ni Mateo. Habang inaayos ang alampay sa balikat nito, huminto sila at pinanood ang mga alon. "Naiisip mo pa ba sila?" tanong ni Mateo. Alam na kung sino ang tinutukoy. Huminga ng malalim si Estrella. "Minsan, naawa ako kay Lydia. Sana, bago matapos ang lahat, matutunan niyang patawarin ang sarili niya. Walang galit, walang paghihiganti, tanging pag-unawa at awa." Sa sandaling iyon, mas lalong humanga si Mateo sa katatagan ng kanyang ina. Ang tunay na lakas ay hindi nasa pagganti, kundi nasa kakayahang magpatawad. Nagpatuloy sila sa paglalakad. "Alam mo, anak," sabi muli ni Estrella, "noong mga panahong nag-iisa ako sa kulungang iyon, may isang bagay akong palaging iniisip." "Ano po iyon, inay?" "Na baka hindi ka nababalik. Na baka ang huli nating pag-uusap ay ang pag-aaway natin. Iyon ang pinakakinatatakutan ko. Hindi ang ginagawa nila sa akin, kundi ang mamatay na may bigat sa ating mga puso." Huminto si Mateo. Humarap siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. "Nandito na po ako, inay," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Hindi na po ako aalis. Umuwi na po ako." Ngumiti si Doña Estrella. Isang ngangiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Isang ngiting nagpabata sa kanya ng 10 taon. Hinaplos niya ang pisngi ng kanyang anak. "Hindi ka naman talaga umalis," sabi niya. "Palagi kang nandito, sa puso ko, anak." Magkayakap silang dalawa habang pinapanood ang paglubog ng araw. Isang ina at isang anak. Isang kwento ng pagkawala at muling pagkatagpo. Isang komunidad na natuto. At sa Samar, sa ilalim ng isang kalmadong langit, isang bagong simula ang isinilang. Isang simula na itinayo hindi sa mga pangarap ng isang resort, kundi sa isang simpleng katotohanan na ang pinakamatibay na pundasyon sa lahat ay ang pagmamahal na kayang maghilom, magpatawad, at higit sa lahat, umuwi.